Bakit ko aalagaan ang mga batang yan? May katulong naman sa taas. Binabayaran ng babaeng yan para maging ina-inahan. Habang tayo, we celebrate. Hindi ko sisirain ang gabi ko para sa mga batang hindi ko naman kadugo. Ang matalim na boses na iyon, na puno ng panunuya at kalaswaan, ay umakyat mula sa marangyang sala. Tumagos sa siwang ng pinto at bumaon ng tuwid sa dibdib ni Valeria. Mabigat at maalinsangan ang hangin sa loob ng silid ng mga bata. Amoy ng pinikpit na luya, murang sabon, at matapang na eucalyptus oil ang bumabalot sa paligid, mga amoy na nagmumula sa walang tigil na pagpupunas ni Valeria sa 3 paslit na nag-aapoy sa lagnat. Sa ibaba, alam niyang amoy ng mamahaling pabango at imported na alak ang naghahari sa hangin. Hawak ni Valeria ang isang lumang mangkok ng lugaw na siya mismo ang nagluto mula sa tirang kanin. Maingat niyang hinihipan ang bawat kutsara. Tinitiyak na hindi mapapaso ang namumutlang labi ng maliit na si Mateo sa kabilang banda ng malamig na mansyon. Sa mismong mamahaling sofa kung saan lumuhod si Senyor Ricardo upang mag-alok ng kasal kalakip ang isang diamanting singsing, ay nakahiga ang paboritong babae nito sa bisig ng ibang lalaki. Ang mga halakhak ng dalawang nagkakasala sa ibaba ay sumasabay sa bawat malalim at paos na ubo ng mga batang walang muwang na nakahiga sa sahig na nilatagan lamang ng manipis na kumot. Isang patak ng pawis ang tumulo mula sa noo ni Valeria, diretso sa mainit na lugaw. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naging sanhi ng pagtapon ng kaunting sabaw sa kanyang nangingitim na binti. Walang sakit. Ang tanging naramdaman niya sa mga sandaling iyon ay isang nakabibinging pamamanhid. Isang uring panlalamig na tila yelo na gumagapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad at tila pinipiga. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagdudual sa kasinungalingang bumabalot sa buong bahay. Ang hiya ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking tanga sa pag-aalay ng kanyang dugo at pawis para sa isang pamilyang ginagawa lamang siyang basahan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang utusan na nagiging panakipbutas sa tuwing ang mga mayayaman ay abala sa kanilang mga kasalanan. Tinikom niya ang kanyang mga labi upang pigilan ang isang hikbi. Hindi siya iiyak. Ang luha ay para lamang sa mga taong may inaasahang aalo sa kanila. Inilapag niya ang mangkok sa maliit na mesa. Pinunasan niya ang nabasang pantalon gamit ang laylayan ng kanyang manipis at kupas na duster. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na basag ang gilid ng screen. Binuksan niya ang kamera. Pinindot ang record button. At maingat itong isiningit sa pagitan ng mga makakapal na libro ng mga bata sa ibabaw ng mataas na istante. Ang lente nito ay nakatutok sa buong sakop ng kwarto patungo sa pinto. Hindi niya ito ginagawa upang maghiganti para sa sarili. Ginagawa niya ito dahil ang maruming mundong ito ay pilit na nilalamon ang mga anghel na walang sinuman ang nagpoprotekta. Ang pag-uumpugan ng mga basong kristal mula sa ibaba ay nauwi sa isang mahabang katahimikan na sinundan ng mabibigat na yabag sa hagdan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok kasama ng nakasusuyang amoy ng alak at hiningang pinatamis ng kasinungalingan. Nakatayo doon si Lorena. Ang suot nitong mamahaling silk dress ay gusot sa bandang hita at ang mapupulang labi ay may bakas ng marahas na halik. Humakbang ito papasok ng dahan-dahan. Ang malalamig nitong mga mata ay dumapo. Hindi sa mga batang namimilipit sa lagnat, kundi direkta sa madilim na sulok ng istante kung saan nakatago ang kumikislap na lente ng kamera. Bago pa man makalapit si Lorena sa istante kung saan nakatago ang kumikislap na lente, ang nakasisilaw na liwanag mula sa labas ay biglang tumagos sa makapal na kurtina. Sinusundan ng mababa at pamilyar na ugong ng isang makina na pumapasok sa malawak na garahe. Dumating na si Senyor Ricardo mula sa kanyang biyahe. Parang isang ahas na nabulabog. Nagbago ang anyo ni Lorena. Ang matatalim at naghihinala nitong mga mata ay napalitan ng tarantang pagkilos. Mabilis itong tumalikod. Hindi na pinansin si Valeria.
at patakbong bumaba ng hagdan upang palihim na itaboy ang kanyang bisita palabas sa likurang pintuan ng mansyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lorena sa kwarto ng mga bata. Ang kanyang maayos at magarang itsura kanina ay nawala. Sinadya niyang guluhin ang kanyang buhok upang magmukhang losyang. Ang amoy ng alak at kalaswaan ay pilit niyang tinabunan ng napakatapang na pabango. Walang sabi-sabing lumapit siya kay Valeria. At gamit ang kanyang mahahabang kuko, pilit at mahigpit niyang hinablot ang mangkok ng mainit na lugaw. Muntik nang matapon ang sabaw sa pag-agaw nito. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Valeria. Umupo si Lorena sa gilid ng higaan. Inilapit ang sarili kay Mateo at inilagay ang pinakakaawa-awang ekspresyon sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo. Suot ang kanyang lukot na business suit at may mga matang bakas ang labis na pagod. Ngunit ang pagod na iyon ay tila napawi nang makita niya ang eksena sa loob ng silid. Isang larawan ng isang mapagmahal na ina na nagpupuyat para sa kanyang mga may sakit na anak. Lorena. Babe. Why are you still awake? Puno ng pagmamahal at pag-aalala ang boses ni Ricardo habang lumalapit. Humarap si Lorena sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay sinadya niyang paluhain. Of course. Ricardo. How can I sleep? Kanina pa nilalagnat ang mga bata. They won't stop crying. I'm so worried. Hon, hindi ko yata kayang makita silang ganito. Malumanay at nanginginig ang kanyang boses. Isang ganap na pag-arte na bumihag sa puso ng lalaking naghahanap ng ina para sa kanyang mga anak. Lumapit si Ricardo. Umupo sa tabi ni Lorena. At marahang pinunasan ang butil ng pawis sa noo nito, pawis na hindi nagmula sa pag-aalaga, kundi sa pagmamadaling itago ang kanyang panloloko. Habang pinagmamasdan ang huwad na eksenang iyon, dahan-dahang itinago ni Valeria ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang murang duster at kupas na apron. Ang mga kamay niyang namumula, magaspang, at may maliliit na paso mula sa pagmamadaling magluto ng mainit na sabaw sa kusina ay naging simbolo ng kanyang pagiging hamak. Puno ng kalyo ang kanyang mga palad sa pag-aalaga sa pamilyang ito. Ngunit ang lahat ng papuri at lambing ay napupunta sa babaeng ang tanging ambag ay ang amoy ng alak at kasinungalingan. Ang sikmura ni Valeria ay muling umikot. Ngunit nilunok niya ang pait na tila isang lason na kailangan niyang tiisin. Niyakap ni Ricardo si Lorena mula sa likod at ibinaba ang kanyang mukha sa balikat nito. Sa kabila ng talino nito sa negosyo, tila nabulag ang lalaki. Hindi man lang nito napansin ang kakaibang amoy ng pabangong pilit nagtatago sa katotohanan. Thank you, babe. You are the best thing that ever happened to this family. Bulong ni Ricardo. Sa mismong sandaling iyon, sa loob ng mainit na yakap ng kanyang asawa, lumingon si Lorena. Tumingin siya ng tuwid sa mga mata ni Valeria. Nawala ang malaanghel na lungkot sa kanyang mukha. Isang malupit, mapangasar, at nakapangingilabot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi. Tila isa siyang reyna na nakatapak sa isang insekto. Habang nakapatong ang baba ni Ricardo sa kanyang balikat, walang tunog na ibinuka ni Lorena ang kanyang bibig upang bigkasin ang mga salitang tatapos sa pagkatao ni Valeria. Hanggang dyan ka lang. Katulong. Ang bawat yabag ni Don Esteban sa malawak na pasilyo ng mansyon ay tila pagtunog ng isang mabigat na kampana ng hatol. Sa bawat paghihit niya ng kanyang mamahaling tabako, ang usok ay lumilikha ng isang makapal na ulap na tila sumasakal sa hininga ni Valeria habang nakatayo ito sa isang sulok. Nakayuko at hindi gumagalaw. Ang matandang Villafuerte ay ang simbolo ng tradisyon at isang dangal na itinayo sa ibabaw ng mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga nagniningning na sahig na gawa sa Nara. Ricardo. Kailangan ng mga batang ito ng isang ina. Hindi sapat ang isang katulong lamang. Ang boses ni Don Esteban ay mababa, ngunit puno ng autoridad na hindi matatanggihan. Lorena has the class, the background, and she loves your children. Huwag mong hayaang madungisan ang pangalan ng ating pamilya dahil lamang sa kawalan ng isang babaeng tatayo sa tabi mo. Marriage is the only way to seal this family's future. Sa tabi ni Ricardo.
tumungo si Lorena na tila isang mahinhin na birhen. Ngunit ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa braso ng lalaki. Tila isang linta na sinisipsip ang bawat lakas nito. Mula sa kanyang kinalalagyan. Nakita ni Valeria ang lahat. Ang bawat huwad na pagluha. Ang bawat mapanlinlang na haplos. Ngunit siya ay hangin lamang sa loob ng silid na iyon. Isang saksi na walang tinig. Matapos ang usapan, tinawag ni Lorena si Valeria sa isang madilim na silid sa likod ng kusina. Doon, wala na ang maskara ng kabaitan. Ang boses ni Lorena ay naging kasing talim ng isang labaha. Basahin mo ito. Valeria. Wika ni Lorena habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lumang mesa. Isang kasunduan. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Lalo na kay Ricardo o sa Don. Ang anumang nakita o narinig mo sa bahay na ito. Hinding-hindi. Tumingin si Valeria sa mga letra, sa papel na tila mga kadenang handang gumapos sa kanya. Pero ma'am, ang mga bata, nakita ko po ang ginagawa niyo sa kanila kapag wala si Senyor. Tumawa si Lorena. Isang tawang walang kagalakan. Utang na loob. Valeria, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Sino ang kumuha sa iyo noong nagugutom ka sa probinsya? Sino ang nagbigay sa iyo ng matitirhan kung wala ang pamilyang ito? Isa ka lang basura sa kalsada. Don't act like a hero. Pirmahan mo yan kung ayaw mong mabulok sa labas kasama ang pamilya mong naghihikahos. Ang salitang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Valeria na parang isang saksak. Ito ang lason na laging ginagamit ng mga makapangyarihan upang patahimikin ang mga tulad niya. Ang hiya ay bumalot sa kanyang buong pagkatao, ang takot na mawalan ng trabaho. Ang takot na mabigo ang kanyang ina na umaasa sa bawat sentimong ipinapadala niya. Kinuha niya ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng puot at pagsisisi habang idinidiin niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang talim nito ay bumaon ng malalim hanggang sa mapunit ang manipis na hibla ng dokumento. Ang pagkapunit ng papel ay tila ang huling hibla ng kanyang pasensya na dahan-dahang nagigiba. Isang maliit na butas sa puting pahina. Tulad ng isang sugat na hindi na maghihilom. Pagkabitaw ng panulat. Mabilis na kinuha ni Valeria ang kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron habang nakatalikod si Lorena upang kunin ang selyo. Isang mabilis na pag-click ng kamera. Walang tunog. Walang flash. Isang ebidensya ng kanyang pagkabilanggo. Humarap muli si Lorena. Nakita niya ang panginginig ni Valeria at ang tila pagkalunod nito sa sariling kahihiyan. Kinuha ni Lorena ang isang baso ng tubig na kanina pa nakapatong sa mesa tubig na puno ng yelo at kasing lamig ng kanyang puso. Nang walang babala, ibinuhos ni Lorena ang buong nilalaman ng baso sa mukha ni Valeria. Ang lamig ay tila libu-libong karayom na tumusok sa balat ng utusan. Tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok. Dinaluyan ang kanyang mga pisngi na tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. At nabasa ang kanyang suot na uniforme. Iyan ay para hindi mo makalimutan kung nasaan ang lugar mo. Bulong ni Lorena. Ang kanyang hininga ay amoy peppermint at panunuya. Ikaw ay isang kasangkapan lamang. At ang mga kasangkapan ay hindi nagsasalita. Iniwan ni Lorena si Valeria na basang-basa at nanginginig sa gitna ng madilim na silid. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang duster patungo sa sahig ay tila ang mabilis na pagtiktak ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villafuerte ay dahan-dahang nagbabago. Tila isang magandang halaman na unti-unting kinakain ng mga mapanirang anay. Ang mga larawan ng yumaong asawa ni Ricardo, na dati ay nagbibigay ng init at liwanag sa sala, ay isa-isang tinanggal at pinalitan ng mga abstract na painting na ginto at pilak malamig. Walang buhay. At kasing tigas ng puso ng bagong reyna ng bahay. Ang bamoy ng sampagita na paborito ng dating senyora ay nilamon na ng matapang at nakahihilong amoy ng mamahaling French perfume ni Lorena. Valeria, bakit ang dumi pa rin ng sahig? Are you blind or just lazy? Ang boses ni Lorena ay pumapailan lang mula sa itaas ng hagdan. Habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure,
Hindi sumasagot si Valeria. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay babad sa balde ng tubig na may matapang na chlorine. Ang amoy ng kemikal ay humahapdi sa kanyang ilong. Ngunit mas masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Alam ni Valeria na ang bawat pagpuna ni Lorena ay hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa kagustuhan nitong makita siyang gumagapang sa sahig. Sa tuwing wala si Ricardo, ang mansyon ay nagiging isang bilangguan para sa 3 paslit. Isang hapon, dahil lamang sa pagtapon ng kaunting gatas sa mamahaling carpet, ipinag-utos ni Lorena na ikulong ang 3 bata sa madilim na playroom. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Maririnig ang mahihinang hikbi ni Mateo, Lucas, at Inigo, mga tunog na tila mga kutsilyong sumasaksak sa puso ni Valeria. Ma'am, parang awa niyo na po. Natatakot sila sa dilim. Pakiusap ni Valeria, habang nakatayo sa harap ni Lorena na prenteng nagbabasa ng magazine. Ibinaba ni Lorena ang magazine at tumingin ng may pandidiri. They need discipline. Valeria, something their father failed to give them. At ikaw, dahil masyado kang maawain, wala kang hapunan ngayong gabi. Isang baso ng tubig lang ang pwede mong inumin. Matuto kang sumunod kung ayaw mong masaktan ang mga batang yan lalo. Lumipas ang mga oras. Ang gutom ay nagsimulang gumuhit ng sakit sa sikmura ni Valeria. Ngunit mas matindi ang pag-aalala niya sa mga bata. Nang sumapit ang malalim na gabi at tiyak na natutulog na si Lorena pagkatapos ng kanyang mahabang tawag sa telepono, dahan-dahang lumapit si Valeria sa kwarto ng mga bata. Mula sa ilalim ng pinto, isang maliit at nanginginig na kamay ang lumitaw. Si Inigo iyon. Sa kanyang maliit na palad ay may hawak siyang kalahating piraso ng matigas na tinapay, ang baon sana niya sa merienda na hindi niya kinain. Didi Valeria, kain ka po, sabi ni Ma'am Lorena. Di ka po kakain. I saved this for you. Bulong ng bata. Ang boses ay puno ng takot, ngunit may bahid ng wagas na pagmamahal. Napaupo si Valeria sa sahig. Kinuha niya ang maliit at malamig na piraso ng tinapay. Ang bawat kagat niya ay hinaluan ng alat ng kanyang mga luha. Ang init ng maliit na kamay ng bata na humahaplos sa kanyang daliri sa siwang ng pinto ay sapat na upang bigyan siya ng lakas na manatili. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anghel na ito na walang ibang matatakbuhan. Habang nginunguya ang tinapay, narinig ni Valeria ang mahinang boses ni Lorena mula sa kabilang kwarto. Lumapit siya ng bahagya sa pader. Ang kanyang pandinig ay naging kasing talim ng isang mangangaso. Yes, the laboratory results are in. Positive. Pero hindi dapat malaman ni Ricardo hanggang hindi ko nakukuha ang pirma ni Don Esteban sa transfer of assets. I need this baby to be the ultimate leverage. Keep the doctor quiet. I'll pay double, sabi ni Lorena. Kasunod ang isang mahina at mapanuring tawa. Nanigas ang buong katawan ni Valeria. Isang bata, isang leverage. Ang katotohanang mas malalim pa sa inaakala niya ay unti-unti nang lumalabas. Kinabukasan, sa hapagkainan, pumasok si Ricardo na may dalang mga travel documents. Bob, I have a big project in Singapore. I'll be gone for a week. Kayo na muna ang bahala rito ni Don Esteban. Isang matamis at mapagkalingang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lorena habang inaayos ang kurbata ni Ricardo. Don't worry. Hon, I'll take care of everything. Especially the children. Safe sila sa akin, sa gilid ng silid. Habang hawak ang tray ng kape, nakita ni Valeria ang ningning sa mga mata ni Lorena, isang ningning na hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa pagkasabik ng isang mandaragit na nakitang bukas ang hawla ng kanyang biktima. Ang mansyon ay tila isang malaking libingan nang makaalis si Ricardo. Ang bawat yabag sa pasilyo ay umaalingaw-ngaw, nagbibigay ng pakiramdam ng kawalan at panganib. Hindi pa man natatapos ang araw, si Lorena ay nagmamadali na ring umalis. Suot ang kanyang kulay kape na leather jacket at bitbit ang isang maliit na maleta. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik.
Hindi para sa spa na sinasabi niya, kundi para sa init ng bisig ng kanyang lihim na kasintahan. Valeria, huwag kang lalabas ng bahay. Bantayan mo ang mga bata sa itaas. At huwag mong pakialaman ang sasakyan. Kinuha ko ang lahat ng susi. Utos ito ni Don Esteban para masiguro ang seguridad. Ang huling bilin ni Lorena bago humarurot ang kanyang sasakyan paalis. Ngunit pagsapit ng hating gabi, ang katahimikan ay bumasag sa isang matinding kaba. Sa loob ng silid ng mga bata, si Mateo ay hindi lamang simpleng nilalagnat. Ang kanyang maliliit na kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay tumirik. At ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng kahoy. Sumpong. Ang bata ay kinisiskis ang kanyang mga ngipin. At ang puting bula ay nagsimulang lumabas sa gilid ng kanyang labi. Mateo, Mateo. Ana. Gumising ka, sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Binuhat niya ang bata at patakbong bumaba sa malawak na hagdan. Sa ibaba, nakita niya ang punong katulong at ang driver na prenteng nanonood ng telebisyon. Tulungan niyo ako, dalhin natin si Mateo sa ospital. Nagkukumpulsyon ang bata pagmamakaawa ni Valeria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang punong katulong ay tumingin lamang sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Pasensya ka na, Valeria. Mahigpit ang utos ni Ma'am Lorena. Walang pwedeng gumamit ng sasakyan. At baka mapagalitan kami kapag nakialam kami sa inyo. Katulong ka lang. Gawan mo ng paraan. Ang bawat salita ng katulong ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang buhay ng isang batang Villafuerte ay tila walang halaga sa mga taong ang tanging sinusunod ay ang takot at pera. Walang ibang pagpipilian. Kumuha si Valeria ng isang lumang kumot. Ibinalot ito kay Mateo. At itinali ang bata sa kanyang likuran gamit ang isang mahabang tela. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Ang ulan ay bumuhos ng napakalakas. Ang bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Valeria. Wala siyang tsinelas. Ang kanyang mga paa ay direktang humahalik sa magaspang at mainit na aspalto na unti-unting lumalamig dahil sa ulan. Ang bawat hakbang ni Valeria ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang bigat ni Mateo sa kanyang likuran ay tila pasa ng buong mundo. Ngunit ang init ng katawan ng bata na dumidikit sa kanyang likod ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang pawis at luha. At sa bawat pagkadulas niya sa madulas na kalsada, ang kanyang mga tuhod ay tumatama sa semento. Naramdaman ni Valeria ang isang malapot na likido sa kanyang talampakan. Hindi na ito tubig ulan. Ito ay dugo. Ang matatalim na bato sa kalsada ay gumuhit na ng malalalim na sugat sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat pintig ng puso ni Mateo na nararamdaman niya sa kanyang likod ay mas mahalaga kaysa sa anumang sakit ng kanyang katawan. Pagdating sa bukana ng isang malaking pribadong ospital, ang puting liwanag ng emergency room ay tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Basang-basa, madungis, at duguan ng mga paa. Pumasok si Valeria sa loob ng malinis at malamig na gusali. Tulong. Ang alaga ko. Hindi siya humihinga ng maayos. Nanghihinang sabi ni Valeria sa receptionist na nakasuot ng malinis na uniforme. Tumingin ang receptionist sa kanya mula ulo hanggang paa sa kanyang basang duster. Sa kanyang dugo ang mga paa. At sa batang suot ay mamahaling pajama ngunit ibinalot sa isang basahang kumot. Kailangan niyo pong magbayad ng 50,000 piso para sa initial deposit bago namin siya maipasok sa loob. Standard procedure po ito para sa mga emergency cases na walang health card na dala. Ang malamig na sagot ng babae. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Nanginig ang mga kamay ni Valeria. Inilabas niya ang kanyang maliit na pitaka na gawa sa tela. Binuksan niya ito at ibinuhos ang lahat ng laman sa ibabaw ng makinis na counter. Ilang lukot na 20 pesos. 5 piso. At mga barya na puno ng kalawang. Ito ang lahat ng perang meron siya para sa kanyang pamasahe pauwi sa probinsya. Ito lang po ang pera ko.
Parang awa nyo na. Iligtas nyo ang bata. Babayaran po ng tatay niya ang lahat kapag nalaman niya ito. Pagsusumamo ni Valeria. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na hindi na makalabas sa kanyang lalamunan. Tumingin ang receptionist sa mga barya sa mesa. Pagkatapos ay muling tumingin kay Valeria nang may halong pandidiri at pag-aalinlangan. Sa labas, ang kulog ay muling gumuhit sa kalangitan. Tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos para sa maliit na si Mateo. Ang puting tile ng sahig ng ospital ay tila naging isang malawak na salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi at hirap ni Valeria. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang sugatang talampakan ay nagiiwan ng pulang marka sa malinis na semento. Isang piping saksi sa layong nilakad niya sa gitna ng bagyo. Ngunit ang receptionist ay nanatiling nakatitig sa mga barya sa mesa nang may mapanghusgang mga mata. Hindi sapat ang barya nyo. Miss, standard procedure po ito. Kung wala kayong pambayad, baka sa public hospital nyo na lang dalhin ang bata. Ang boses ng babae ay kasing lamig ng aircon sa loob ng gusali. Nanginig ang buong katawan ni Valeria. Sa kanyang likuran, ang paghinga ni Mateo ay naging mababaw at mabilis. Tila isang ibon na malapit ng malagutan ng hininga. Sa gitna ng desperasyon, may isang bagay na naalala si Valeria. Isang maliit at kupas na pitaka na nakatago sa loob ng kanyang bra, ang huling depensa niya laban sa gutom at kamatayan. Inilabas niya ang isang lumang ATM card. Ito ang card kung saan nakaimbak ang lahat ng kanyang sahod sa loob ng 3 taon. Iyon ang perang inilaan niya para sa operasyon ng kanyang ina sa probinsya. Isang pangarap na binuo niya sa bawat pagpapakumbaba sa ilalim ng mga Villafuerte. Ito. Kunin niyo lahat ng laman nito. Lahat ng ipon ko sa loob ng 3 taon. Kunin niyo na. Iligtas niyo lang ang bata. Ang boses ni Valeria ay halos isang bulong na lamang. Punong-puno ng pait at sakripisyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay na tila isang kawalan, lumabas ang resibo mula sa terminal. Ang perang dapat ay pambili ng gamot at buhay ng kanyang sariling ina ay dahan-dahang naubos para sa anak ng lalaking hindi man lang siya kayang tingnan ng diretso sa mga mata. Nang mapirmahan ang mga kaukulang dokumento, mabilis na kinuha ng mga nurse si Mateo at dinala sa loob ng ICU. Naiwan si Valeria sa gitna ng lobby. Mag-isa, basang-basa. Ang bawat hibla ng kanyang duster ay dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Naupo siya sa isang matigas na upuang plastik sa sulok. Yakap ang kanyang sariling mga binti upang kahit papaano ay makaramdam ng init. Amoy ng gamot at kamatayan ang paligid. Ngunit sa loob ng kanyang isip, tanging ang mukha ni Mateo ang nakikita niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na ang bata. Buti na lang at nadala niyo siya agad. Kung nahuli kayo ng 10 minuto, baka nagkaroon na siya ng brain damage. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Valeria. Ang bawat sakit ng kanyang katawan ay tila biglang naglaho. Pinahintulutan siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Mateo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. May mga tubo sa kanyang maliit na ilong at braso. Dahan-dahang lumapit si Valeria at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Sa gitna ng kanyang pagtulog, ang maliliit na daliri ni Mateo ay naggitgit at humawak ng mahigpit sa magaspang na daliri ni Valeria. Isang koneksyon na higit pa sa dugo. Isang pagpapasalamat na walang salita. Kinuha ni Valeria ang resibo ng ospital mula sa kanyang bulsa, ang katibayan ng kanyang sakripisyo, at maingat itong itinago sa ilalim ng kanyang tsinelas na nasa sahig. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang ang pinto ng kwarto ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa sahig ay naging hudyat ng pagdating ng bagyo. Pumasok si Lorena. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo. Ang kanyang damit ay may mga patak ng tubig na tila sadyang itinapon. At ang kanyang mga mata ay pilit na pinapula. Mukha siyang isang inang nagmadali mula sa malayo. Ngunit ang kanyang hininga ay amoy ng mint na pilit nagtatago sa amoy ng alak. Tumakbo siya patungo sa kama ni Mateo at pilit na itinulak si Valeria palayo. Mateo, oh my God.
May baby galing sa kanyang lalamunan ng isang malakas at huwad na hikbi. Humarap si Lorena kay Valeria. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at babala. Nakita niya ang piraso ng papel na nakasilip sa ilalim ng tsinelas ni Valeria. Mabilis niya itong pinulot bago pa man makapagsalita ang utusan. Salamat sa pagdadala sa kanya rito, Valeria. Pero wag mong iisiping bayani ka. Bulong ni Lorena. Habang mabilis na isinisilid ang resibo sa sariling bag. Sa paningin ni Ricardo. Ako ang tumakbo sa ulan. Ako ang nagbayad ng lahat. At ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ito nangyari. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ng ospital ay tila isang mabagal na paghatak sa hininga ni Valeria. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mga paa ay namamagana at ang mga sugat ay nagsisimula ng manigas dahil sa tuyong dugo. Ngunit sa gitna ng silid, sa ilalim ng maliwanag na bumbilya, ay isang palabas na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang tunog ng mabilis at mabigat na yabag sa pasilyo ay naging hudyat ng pagdating ni Ricardo. Humahangos siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Hindi pa siya nakalalapit sa kama ni Mateo, ay sinalubong na siya ni Lorena ng isang malakas at nakatutulig na iyak. Ricardo, salamat, at narito ka na. Ang boses ni Lorena ay puno ng panginginig. Isang tunog na tila galing sa isang inang nawalan ng pag-asa. Muntik na si Mateo. Muntik na siyang mawala sa atin. Mabilis na napaalalay si Ricardo kay Lorena. Niyakap ito ng mahigpit, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang anak na may mga tubo sa katawan. Anong nangyari? Bakit hindi niyo ako tinawagan agad? Dahan-dahang humiwalay si Lorena sa yakap. Pinunasan ang kanyang mga huwad na luha. At lumingon ng may matalim na sulyap kay Valeria, bago muling humarap kay Ricardo. Wala ako rito nang mangyari ang sumpong. Ricardo, galing ako sa botika para bumili ng gamot ng mga bata dahil naubusan na tayo. Pagbalik ko sa mansyon, wala si Valeria sa kwarto ng mga bata. I found Mateo shaking, turning blue on the floor. Mag-isa siya. Ricardo, mag-isa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lorena ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Valeria. Sinubukan ni Valeria na ibuka ang kanyang bibig. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang lamig ng ulan at ang pagod ay tuluyang kinuha ang kanyang boses. Hinanap ko ang driver, pero wala ring tao sa baba. I had to carry him myself. Ricardo, tumakbo ako sa ulan. Humingi ng tulong sa kalsada. Look at my clothes. Look at me. Ipinakita ni Lorena ang kanyang basang jacket na sinadya niyang basain sa gripo ng banyo bago dumating si Ricardo. Inilabas ni Lorena mula sa kanyang bag ang gusot na resibo ng ospital, ang resibong binayaran ni Valeria gamit ang dugo at pawis ng kanyang pamilya. I used all my emergency savings. Ricardo, hindi ako nag-atubili dahil buhay ng anak mo ang nakataya. I didn't care about the money. I just wanted him to be safe. Tiningnan ni Ricardo ang resibo. Ang pangalan ni Lorena ang nakasulat doon bilang payor dahil sa mabilis na pagmamanipula nito sa sistema ng ospital habang si Valeria ay nasa loob ng banyo upang linisin ang kanyang mga sugat. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Valeria. Ang kanyang pinag-ipunan, ang pag-asa ng kanyang ina, ay naging kasangkapan para sa kasinungalingan ng iba. Valeria. Ang boses ni Ricardo ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng paa ni Valeria. Lumingon ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit at pagkabigo. Pinagkatiwalaan kita. I left my children in your care dahil akala ko ikaw ang pinakatapat na tao sa bahay na ito. But you left them. You left my son dying so you could go where? Saan ka pumunta? Valeria. Nakipagkita ka ba sa kung sino sa gitna ng bagyo? Sinubukan ni Valeria na humakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Itinuro ang kanyang mga dugo ang paa na tila piping saksi sa katotohanan. Ngunit bago pa man niya mailabas ang isang tunog, mabilis siyang hinarangan ni Lorena.
Huwag ka nang magsinungaling. Valeria, kitang-kita ko ang pagtakas mo sa likod bahay bago ko natagpuan si Mateo. Ang boses ni Lorena ay puno ng panunuya. Isang matamis na kamandag na pilit nagtatakip sa katotohanan. Lumapit si Ricardo kay Valeria. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Nararamdaman ni Valeria ang init ng galit na nagmumula sa lalaki. Ang dating respeto sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pandidiri. Don't ever look at me like that. Valeria. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. You don't deserve to be in this room. You don't deserve to touch my son. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Valeria ay tila gumuho sa mga sandaling iyon. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Sa gitna ng puting silid na iyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor ni Mateo. Tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng mawasak. Ikinuyom ni Ricardo ang kanyang kamao. Ang kanyang panga ay tumigas, at ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa namumutlang mukha ni Valeria. Isang marahas na hininga ang kumawala sa kanyang ilong bago niya itinaas ang kanyang kamay. Handang tapusin ang lahat ng antinalikuran na katapatan. Ang bawat hininga ni Ricardo ay tila isang bugso ng mainit na hangin na nagpapabigat sa atmosfera ng maliit na silid sa ospital. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkilala at pasasalamat tuwing pagsisilbihan siya ni Valeria ng kape sa umaga, ay naging kasing talim na ngayon ng isang punyal na handang bumaon sa puso ng utusan. Valeria, sumagot ka. Saan ka nanggaling? Bakit mo iniwan ang mga anak ko? Na nag-aagaw buhay ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa tindi ng pagtitimpi. Isang malalim na dagundong bago ang pagsabog ng bagyo. Sinubukan ni Valeria na igalaw ang kanyang mga labi. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang ituro ang kanyang mga talampakan na hanggang ngayon ay nagiiwan pa rin ng maliliit na bahid ng dugo sa puting sahig. Gusto niyang sabihin na ang resibong hawak ni Lorena ay binayaran ng perang dapat ay pambili ng dugong isasalin sa kanyang sariling ina sa probinsya. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Ang pagod, ang gutom, at ang matinding lamig ng ulan ay tuluyang kinuha ang kanyang boses. Hon, look at her. Wala siyang masabi dahil huli na siya sa akto. Bulong ni Lorena, habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Ricardo. Tila isang ahas na naglalabas ng kamandag. Siguro ay nakikipagkita siya sa lalaki niya, kaya nakalimutan niyang may mga batang may sakit siyang dapat bantayan. Napakawalang puso mo. Valeria, ang salitang walang puso ang naging mitsa. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi inaasahan ng sinuman. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kanang kamay. Ang dapo ng palad ni Ricardo sa pisngi ni Valeria ay hindi lamang isang pisikal na sakit. Ito ay isang marahas na puwersa na nagpaling sa kanyang ulo sa isang tabi. Naramdaman ni Valeria ang biglang pag-init ng kanyang balat. Kasunod ang isang matinding pamamanhid na tila gumapang hanggang sa loob ng kanyang tenga. Ang lasa ng kalawang, ang lasa ng sarili niyang dugo ay humalo sa kanyang laway nang mabasag ang gilid ng kanyang labi. Hindi sumigaw si Valeria. Hindi rin siya umiyak. Ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay tila biglang naging yelo sa loob ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi upang takpan ang sugat, kundi upang damhin ang init ng sampal na tila isang tatak ng kanyang pagkakaalipin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakayuko. Wala na ang takot. Ang nakita ni Ricardo sa mga mata ni Valeria ay hindi galit, kundi isang malalim at nakatutulig na kawalan. Isang uring katahimikan na mas nakapangingilabot kaysa sa anumang sigaw. Iyan ang huling beses na hahawakan mo ako. Senyor, ang boses ni Valeria ay lumabas na kasing lamig ng hangin sa labas ng gusali. Bagaman, hirap at paos. Hinarap niya si Lorena. Nakita ni Valeria ang panandaliang pagkagulat sa mukha ng babae, na agad ding napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ngunit hindi ito pinansin ni Valeria. Inabot niya ang likod ng kanyang baywang
at dahan-dahang kinalas ang buhol ng kanyang apron, ang kupas at dugo ang tela na naging simbolo ng kanyang katapatan sa loob ng maraming taon. Inilapag ni Valeria ang apron sa paanan ni Ricardo. Ang tela ay bumagsak ng walang tunog. Tila isang bandilang isinuko sa gitna ng digmaan. Kasama ng apron na iyon ang lahat ng kanyang utang na loob. Ang lahat ng kanyang pagmamahal sa mga bata. At ang lahat ng kanyang pangarap na maging bahagi ng pamilyang ito. Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakabaon. Senyor Ricardo, Vika ni Valeria. Habang humahakbang siya paatras patungo sa pinto. Dahil sa bawat sampal na ibinibigay niyo, isang piraso ng katotohanan ang lumalabas. At balang araw, ang katotohanan iyon ang lulunod sa inyong lahat. Tumalikod si Valeria. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang gaan ng kanyang katawan. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi at sugat sa paa. Ang bawat hakbang ay isang paglaya mula sa isang gintong hawla na puno ng mga mapanirang anay. Naiwan si Ricardo na nakatitig sa kanyang sariling palad. Habang si Lorena ay mabilis na lumapit sa kanya upang muling bumulong ng mga kasinungalingan. Ngunit sa ilalim ng higaan ni Mateo, isang maliit na USB ang nananatiling nakatago. Naghihintay ng tamang oras upang isigaw ang lahat ng hindi kayang sabihin ni Valeria. Ang bawat hakbang ni Valeria pabalik sa mansyon ng mga Villafuerte ay tila paglalakad sa loob ng isang kabaong na gawa sa ginto at marmol. Wala na ang ulan. Ngunit ang bawat patak ng tubig na nananatili sa mga dahon ng malalaking puno sa hardin ay tila mga luhang tumatangging matuyo. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay hindi na sapat upang takpan ang amoy ng nabubulok na katapatan sa loob ng tahanang ito. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina, isang silid na kasing liit lamang ng isang aparador. Amoy alikabok at lumang kahoy. Doon, dahan-dahan niyang inilabas ang isang kupas na maletang gawa sa tela. Wala siyang gaanong pag-aari. Ilang pirasong duster. Isang lumang Biblia. At ang kaisa-isang litrato ng kanyang ina na tila nakatingin sa kanya ng may halong lungkot at pangunawa. Ito ba ang halaga ng 3 taon? Isang bag na puno ng luma at tagpi-tagping pangarap ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Habang isinasara niya ang zipper ng maleta, isang anino ang humarang sa pintuan. Si Don Esteban. Nakatayo ang matanda. Tangan ang kanyang baston na may ulong ginto. At sa kabilang kamay ay isang makapal na sobrang kulay kape. Valeria. Ang boses ng matanda ay mababa at puno ng bigat ng tradisyon. Huwag mong isiping wala akong alam sa mga sakripisyo mo. Ngunit ang dangal ng mga Villafuerte ay hindi pwedeng mabahiran ng kahit anong iskandalo. Tanggapin mo ito. 1,000,000 piso. Sapat na ito upang mabigyan mo ng marangyang buhay ang ina mo sa probinsya. Ang kapalit, kalimutan mo ang lahat ng nakita mo. Kalimutan mo ang mga batang iyon. Umalis ka ng walang lingon-likod. Tinitigan ni Valeria ang sobre. 1,000,000. Ang halaga ng kanyang pananahimik. Ang halaga ng kaligtasan ni Lorena at ng kasinungalingang bumabalot kay Ricardo. Naramdaman ni Valeria ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa pagkasilaw sa pera, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa paraan ng pag-iisip ng mga taong ito. Akala nila, ang lahat ng sugat ay kayang tapalan ng perang papel. Ang dangal po ba ay nabibili na ngayon sa palengke? Don Esteban, ang boses ni Valeria ay mahinahon ngunit may talim na tila isang itak. Ang katahimikan ko ay hindi para sa inyo. At ang pera nyo. Hindi nito kayang bayaran ang bawat patak ng pawis na ibinigay ko para sa mga apo nyo. Hindi kinuha ni Valeria ang sobre. Nilampasan niya ang matanda. Bit-bit ang kanyang maleta. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, dumaan siya sa silid-aklatan kung saan naroon ang sentro ng smart home system ng mansyon. Isang maliit at kulay pilak na USB ang kanyang inilabas mula sa kanyang bulsa, ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya mula sa kamera na kanyang itinago. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, isinaksak niya ito sa main server. Itinakda niya ang oras ng paglalabas ng mga video ang gabi ng engagement party ni Ricardo at Lorena.
Eksaktong 3 linggo mula ngayon. Ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw, kailangan lang itong itanim sa tamang panahon. Sa kanyang paglalakad patungo sa malaking tarangkahan, narinig ni Valeria ang malakas na pag-iyak ni na Lucas at Inigo mula sa itaas. Ang bawat hagulgol ng mga bata ay tila humahatak sa kanyang mga paa upang bumalik. Gusto niyang tumakbo pa itaas. Yakapin sila at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit alam niyang ang pananatili niya ay lalo lamang magbibigay ng pagkakataon kay Lorena na saktan sila. Mama Valeria, huwag kang aalis. Ang sigaw ni Inigo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Pinigil ni Valeria ang kanyang paghinga. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa muling lumabas ang lasa ng dugo. Hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang niya palabas ng bakuran, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang namamagang pisngi. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa aspalto ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagmamasid sa kanyang pag-alis. Bitbit ang kanyang maliit na maleta at ang bigat ng katotohanang itinanim sa loob ng mansyon. Lumakad si Valeria patungo sa kadiliman ng kalsada. Baon ang tanging sandata na hindi kayang bilhin ng mga Villafuerte ang kanyang malinis na konsensya. 3 linggo ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang panaginip na unti-unting nagiging bangungot sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte. Ang gabi ng marangyang engagement party ay dumating na isang pagdiriwang na hindi lamang para sa pag-iisang dibdib ni Ricardo at Lorena, kundi para na rin sa opisyal na paglilipat ng malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya sa kamay ng babaeng itinuturing nilang bagong tagapagligtas. Ang buong mansyon ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong maliliit na bumbilya na nakasabit sa mga puno ng nara at akasya. Ang bango ng mga sariwang rosas at imported na lirio ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pagkaing inihanda ng mga sikat na chef. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng kani-kanilang pinakamagarang tuksedo at gown. Nagpapalitan ng mga plastik ng ngiti at mabababaw na pagbati. Sa gitna ng lahat ng ningning na ito, si Lorena ay tila isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Suot niya ang isang gown na gawa sa pinakamahal na sutla, na sadyang idinisenyo upang ipakita ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan, ang kanyang huling alas para makuha ang tiwala ni Don Esteban. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay tila isang paalala kay Ricardo na siya na ang may hawak ng hinaharap ng pamilya. You look breathtaking, Lorena. Bulong ni Ricardo habang iniaabot ang isang baso ng champagne, ngunit sa likod ng kanyang mga papuri. Ang mga mata ni Ricardo ay nananatiling malamlam. May kulang. May isang uri ng init na dati ay nananahan sa bahay na ito, na tila tuluyan ng naglaho kasabay ng pag-alis ng isang hamak na utusan. Sa isang sulok ng hardin, malayo sa ingay ng mga panauhin, nakaupo ang 3 bata, sina Mateo, Lucas, at Inigo ay nakasuot ng maliliit na tuksedo. Ngunit ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng kagalakan. Sila ay tila mga estatwang gawa sa porselana maganda tingnan, ngunit walang buhay. Mula nang umalis si Valeria, ang kanilang mga tawa ay naging bihirang marinig, at ang kanilang mga mata ay naging mapagmatyag at puno ng takot sa tuwing lalapit si Lorena. Lumapit si Ricardo sa mga bata at binuhat si Mateo. Why so sad? Big guy, it's a party. Dapat ay masaya kayo para kay Mama Lorena nyo. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, isiniksik ng bata ang kanyang mukha sa leeg ng kanyang ama. Sa paggalaw ni Mateo, isang maliit at kupas na panyo ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang tuksedo. Dinampot ito ni Ricardo. Sa sandaling mahawakan ni Ricardo ang panyo, isang pamilyar na amoy ang dahan-dahang gumapang sa kanyang ilong. Amoy ng pinikpit na luya at matapang na eucalyptus oil ang amoy na laging dala ni Valeria tuwing binabantayan niya ang mga bata sa gitna ng gabi. Ang panyong iyon ay luma na. May burda ng maliit na bulaklak sa gilid. At halatang ilang beses nang nalabhan. Naramdaman ni Ricardo ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib. Bakit dala pa rin ito ng kanyang anak? Bakit sa kabila ng lahat ng yaman at pabangong binili ni Lorena,
Ang amoy pa rin ng eucalyptus oil ang hinahanap-hanap ng kanyang mga anak, isang alaala ng malamig na gabi, ng isang mainit na yakap, at ng isang tapat na pag-aalaga na hindi kayang bayaran ng milyon-milyong piso. Valeria. Bulong ni Ricardo sa kanyang sarili. Ang pangalang matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang katahimikan sa pagitan ni Ricardo at ng kanyang mga anak ay bumasag ng tumunog ang isang maliit na kampana mula sa gitna ng entablado. Tumayo si Don Esteban. Hawak ang isang makapal na dokumento. Ang lahat ng mga panauhin ay tumahimik at tumingin sa matanda. Tonight, we celebrate not just love, but the continuity of the Villafuerte legacy. Ang boses ni Don Esteban ay puno ng garalgal ng katandaan, ngunit may halong pagmamalaki. Lorena has proven herself to be more than just a partner to my son. She is a mother, and for that, I am officially signing over the title of our primary estates in Makati and Cebu to her name. Lumapit si Lorena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inabot niya ang panulat mula sa matanda. Sa likuran nila, ang malaking LED screen na dapat ay magpapakita ng kanilang engagement tribute video ay dahan-dahang umilaw. Naramdaman ni Ricardo ang isang kakaibang panginginig sa kanyang kalamnan. Isang malamig na hangin ang umihip. Tila isang babala mula sa isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Sa gitna ng katahimikan ng mga panauhin, ang screen ay hindi nagpakita ng mga larawan ng kasal ni na Ricardo at Lorena. Sa halip, isang madilim na silid ang lumitaw. Isang silid na pamilyar kay Ricardo ang kwarto ng mga bata. Ang mga mata ng bawat panauhin ay nakatutok sa malaking LED screen. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagtataka at kaba. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang pagkalito na hindi mapaliwanag. Ang entablado, na dapat sana ay maging tanghalan ng pag-ibig at kayamanan, ay biglang naging isang hukuman ng katotohanan. Ang unang video ay nagpakita kay Lorena. Suot ang kanyang mga mamahaling damit. Habang walang pakundangang pinapagalitan ang tatlong bata. Naririnig ang kanyang matatalim na salita. Ang kanyang mga bulyaw na tila mga martilyo na tumatama sa katahimikan ng mansyon. Stop crying. You brats, kayo ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ako ng ganito kahirap. Ang mga panauhin ay nagpalitan ng mga tingin. Ang mga bulong ay nagsimula ng marinig. Ang isang senyora ay nagtakip ng kanyang bibig gamit ang kanyang mamahaling lace handkerchief. Ang mga lalaki naman ay nag-aalanganin na nag-uusap. Sa sumunod na video, ipinakita ang mga pribadong pagtitipon ni Lorena. Ang mga imahe ng kanyang pag-inom ng alak, pakikipaghalikan sa ibang lalaki, at pagsasayaw sa mga malalaswang kanta ay nagpuno sa malaking screen. Ang kanyang huwad ng ngiti at mapanlinlang na mga salita ay unti-unting nakikita ang tunay na kulay sa mga mata ng mga panauhin. She's a gold digger, isang lalaki ang mahinang bumulong sa kanyang katabi. Ngunit ang pinakakagulat na video ay ang mga pag-uusap ni Lorena at ng kanyang kasintahan. Sa isang silid tulugan, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano. We need the transfer of assets before the baby arrives. Sayang naman kung hindi natin matatapos ang plano. Sabi ni Lorena, don't worry. Honey, your Ricardo is a fool. His old man will fall for anything. Just keep acting, and we'll be rich. Sagot ng lalaki. Sabay halik sa leeg ni Lorena. Ang mga salita ay tumagos sa buto ng bawat taong nanonood. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang paggamit sa kabaitan ng iba, ang lahat ay unti-unting naging malinaw. Ang hukuman ay nagiging isang malaking kulungan ng emosyon. Nagsimula ng matakot si Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pamilya ay gagamitin lamang para sa isang kalapastanganang gawa. Sa gilid, si Ricardo ay nanatiling nakatayo. Tila isang rebulto na walang kakayahang kumilos. Ang bawat imahe, ang bawat salita, ay tila mga martilyong tumatama sa kanyang puso. Ang pag-ibig na inaasahan niya, ang pamilyang pinangarap niya, ay naging isang malaking kasinungalingan
na nagtatago sa ilalim ng ginto at kristal. At sa wakas, lumitaw ang huling video. Isang video ng isang doktor sa isang pribadong klinika. Yes, she paid me to lie. She is not pregnant with Ricardo's baby. The father is another man. I have all the records. Ang mga salita ng doktor ay nagdulot ng gulat sa buong bulwagan. Si Don Esteban ay biglang natumba. Tumama ang kanyang katawan sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang malaking plorera ng bulaklak. Ang mga panauhin ay nagkagulo. Ang mga sigaw ay naging isang ingay na hindi maintindihan. Sa gitna ng kaguluhan, si Lorena ay tumayo ng mag-isa. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng kanyang gown. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang trono, ang kanyang kasuotan, ang kanyang katawan. Lahat ay walang saysay. Lahat ng kanyang tagumpay ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gilid, unti-unting lumapit si Ricardo kay Lorena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkasuklam. Ang mga salitang sinasabi niya sa babae ay walang katapusan. You're a monster. Lorena, you destroyed everything. Bago pa man makapagsalita si Lorena, biglang lumapit ang mga pulis. Ang mga puting uniforme, ang mga baril, ang mga katanungan. At sa isang iglap, nawala na si Lorena sa eksena, sa gitna ng gulo. Habang ang mga pulis ay naghahanap ng katahimikan, isang imahe ang tumatak sa isipan ni Ricardo, ang mga mata ni Valeria. Ang kanyang tapang, ang kanyang katapatan, at ang kanyang huling mensahe, ang katotohanan, ay hindi nananatiling nakabaon. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ay tila naging isang malaking guho ng mga pangarap na gawa sa kasinungalingan. Ang amoy ng mamahaling alak na natapon sa puting carpet ay humahalo sa amoy ng mga lantang rosas, na tila mga bangkay ng isang pagdiriwang na hindi kailanman dapat nangyari. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay ang katahimikan ng isang dangal na tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Don Esteban sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiya na tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang matandang lalaki na dati ay tinitingala dahil sa kanyang autoridad ay nakatingin na lamang sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat pahina ng kontratang nilagdaan niya ay nagkalat sa sahig. Mga piraso ng papel na wala ng halaga. Hinaluan ng abo ng kanyang paboritong tabako. Ang kanyang pinakaiingatang hiya ay nilamon ng katotohanang ipinamukha sa kanya ng isang hamak na utusan. Sa labas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, si Lorena ay kinakaladkad ng mga alagad ng batas. Ang kanyang suot na gown na gawa sa mamahaling sutla ay punit-punit na sa laylayan at nadumihan ng putik sa hardin. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakaayos ay nakasabog sa kanyang mukha. Natatakpan ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panunuya. Hindi ito maari. Pakawalan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo, ang bulyaw ni Lorena. Ngunit ang kanyang boses ay paos at wala ng kapangyarihan. Ang bawat kapit niya sa pintuan ng sasakyan ng pulis ay nauwi sa pagkakaladkad sa kanya sa magaspang na kalsada. Ang mga panauhing dati ay humahanga sa kanyang ganda ay nakatayo lamang sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri at pait. Ang babaeng nangarap na maging reyna ay nagtatapos bilang isang kriminal na itinataboy ng lipunang pilit niyang pinasukan. Naiwan si Ricardo sa loob ng silid ni Mateo. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang sariling mga kamay na tila hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahan-dahan siyang lumingon sa ilalim ng kama. Sa lugar kung saan nakita niya ang isang piraso ng papel na bahagyang nakasilip mula sa isang lumang tsinelas. Kinuha niya ang papel. Ito ang resibo ng ospital. Ang resibong ipinangalandakan ni Lorena na siya ang nagbayad. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa likod ng resibo, may isang maliit na sulat kamay.
isang numero ng ATM account at isang pangalan, Valeria Montesillo. Naramdaman ni Ricardo ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan. Ang bawat numero sa resibo ay tila mga hiyaw ng katotohanan. Binayaran ni Valeria ang lahat. Ang bawat sentimo na inilaan para sa buhay ng kanyang anak ay galing sa pawis at dugo ng babaeng itinuring niyang walang halaga. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang kanang palad, ang palad na ginamit niya upang sampalin ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanyang mga anak. Naramdaman niya ang init ng sampal na iyon. Tila ito ay bumalik sa kanya ng 10 ulit ang tindi. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Ang bawat linya sa kanyang palad ay tila naging mga marka ng kanyang sariling kalupitan. Anong ginawa ko? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay napuno ng isang malalim na hikbi na hindi na niya mapigilan. Lumapit ang 3 bata sa kanya. Si Mateo, na bahagya ng malakas, ay humawak sa tuhod ng kanyang ama. Papa, where is Mama Valeria? Sabi niya. Babalik siya. Ang tanong ng bata ay tila isang saksak sa puso ni Ricardo. Walang pera, walang mansyon, at walang titulong makapagbabalik sa panahong sinayang niya sa piling ng isang ahas. Ang lahat ng kanyang yaman ay naging basura sa harap ng wagas na katapatan ng isang utusan. Tumayo si Ricardo. Kinuha ang kanyang susi ng sasakyan at tumakbo palabas ng mansyon. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Valeria. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi siya titigil hanggang hindi niya nararamdaman ang lamig ng sahig na nilalakaran ng babaeng kanyang sinaktan. Upang doon, sa paanan nito, ay humingi ng tawad na baka hindi na niya kailanman makuha. Ang sikat ng araw sa hapon ay hindi na kasing hapdi ng mga sampal ng kahapon. Sa halip, ito ay tila isang mainit na yakap na nagmumula sa langit. Dahan-dahang hinahaplos ang mga pilat na iniwan ng nakaraan. Sa isang malawak na damuhan sa tapat ng isang munting gusali na yari sa mapuputing bato. Nakatayo si Valeria. Wala na ang kupas na apron at ang nakatali niyang buhok. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakayuko sa takot, ay nakatingala na ngayon sa asul na kalangitan. Malaya at payapa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tarangkahan. Ang tunog ng gulong sa graba ay hindi na nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Valeria. Bumaba si Ricardo. Hindi na siya ang makapangyarihang milyonaryo na may matigas na panga at mapagmataas na tingin. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak sa bigat ng pagsisisi. At ang kanyang mga mata ay may bakas ng mga gabing walang tulog. Humakbang si Ricardo patungo sa kanya. Ngunit tumigil siya sa layong 3 metro. Hindi niya magawang lumapit ng husto. Tila may isang hindi nakikitang pader ng katarungan na naghihiwalay sa kanila. Sa isang pagkilos na yumanig sa dangal ng mga Villafuerte. Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa harap ni Valeria. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa damuhan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Valeria, please. I'm so sorry for everything. I was so blind. I destroyed the only person who truly cared for my family. Ang boses ni Ricardo ay basag. Puno ng pait na tila isang lason na ngayon lang niya inilalabas. Bumalik ka na. Please. Not as a servant. I want you to be my wife. I want to give you everything you deserve. Tumingin si Valeria sa lalaking nasa paanan niya. Walang galit sa kanyang mga mata. Ngunit wala na ring puwang para sa maling pag-asa. Dahan-dahan siyang humakbang palapit at hinawakan ang balikat ni Ricardo upang patayuin ito. Ang pag-ibig, Senyor, ay hindi parang damit na kapag narumihan ay papalitan lang ng bago. Ang boses ni Valeria ay malumanay, ngunit may tibay na tila isang narra. Hindi ang mansyon ang tahanan ko. Dito, sa gitna ng mga batang walang matatakbuhan. Dito ko nahanap ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng inyong apelyido upang maging ganap ang aking pagkatao. Natahimik si Ricardo. Ang kanyang alok na kasal ay tila isang maliit na alay sa harap ng dambana ng kalayaang binuo ni Valeria. Ngunit hindi ko ipagkakait ang mga bata sa inyo.
Senyor, pagpapatuloy ni Valeria, tatanggapin ko ang inyong donasyon para sa proyektong ito. Magtulungan tayo para sa kanilang kinabukasan. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong natutong rumespeto sa katotohanan. Iyan lang ang tanging paraan upang mahugasan ang dumi ng nakaraan. Bumukas ang pinto ng gusali at 3 maliliit na anino ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Sina Mateo, Lucas, at Inigo ay tila mga ibong nakawala sa hawla. Hindi sila tumakbo patungo sa kanilang ama, kundi diretso sa mga bisig ni Valeria. Mama Valeria Luke. I drew a flower for you, sigaw ni Inigo, habang ipinapakita ang isang makulay na guhit. Sa sandaling tinawag ng mga bata ang salitang iyon. Naramdaman ni Valeria ang huling piraso ng kanyang sugatang puso na dahan-dahang naghihilom. Hindi man siya ang nagsilang sa kanila. Ang bawat patak ng kanyang pawis at ang bawat gabing puyat niya ay sapat na upang hirangin siyang ina sa mata ng Diyos. Tumingin si Ricardo sa eksena sa kanyang mga anak na nakayakap sa babaeng minsan niyang sinaktan. At sa ngiting sumilay sa mga labi ni Valeria na mas maliwanag pa sa sikat ng araw, doon niya naintindihan na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa ginto, kundi sa mga taong nananatili sa tabi mo sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang hapon ay natapos sa tunog ng tawanan ng mga bata na humahalo sa huni ng mga ibon. Habang naglalakad si Valeria kasama ang mga bata patungo sa loob ng gusali, hindi na siya lumingon sa sasakyang nakaabang. Alam niya na ang kanyang bukas ay hindi na muling mababalot ng anino ng mga Villafuerte. Siya ay si Valeria Malaya. Matatag at higit sa lahat, minamahal.